Naramay ka sa pagsulong ng ating inang bayan. Bawat tahanay may liwanag sa pag-ibig mong laan. Walang talo, laging wagi ka. Ilang araw pa lang nang magsimula ang klase para sa mga mag-aaral sa taong ito. Simula na naman ang paghubog ng mga pangarap na unti-unting magkakaroon ng kulay dahil sa likas na husay at pagsisikap. Para sa ating panauhin ngayong gabi ang isang payak na pangarap na pinagsikapang makamit ang magiging kasangkapan upang siya'y maging tunay na biyaya sa kanyang mga kababayan, lalo na sa mga taong nabigyan niya ng bagong kulay ang kahulugan ng buhay. Samahan po ninyo akong kilalanin pa ng lubos ang ating panauhin ngayong gabi na si Ginang Gloria Magpayo Manapol. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Gloria. Magandang gabi po, Ma'am Sonia. At kayo po ay bumati muna po sa ating mong tagapanood. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ma'am, kayo po ay naging policewoman? Yes, Ma'am. Pero ngayon kayo ay talagang ilang taon nang nagsisilbi bilang isang parang community affairs officer. Tama po ba yun? Yes, Ma'am. 10 taon na po. 10 taon na po. Napakarami yung natulungan. Nabasa ko yung inyong kwento eh. Opo. Pero simulan natin yung kwento ninyo. Simulaan ng kayo ay ipanganak. Di ba? Opo. Sino po bang inyong mga magulang at saan ba kayo ipinanganak? Ang magulang ko po ay si Francisco Magpayo at ang nanay ko po ay Tubong Arayat, Pampanga, si Romana Tunggol. Teka muna, mga Magpayo. Merong isang kilala na paborito nating talent sa radyo, hindi ba? Isang mahusay na broadcaster, si Tia Deli. Okay. Ano po siya ng inyong ama? Siguro po mga kamag-anak nila Kasi yun. Bulakenyo siya, Opo. di ba? Oo. At noon po, marami ho ba kayo magkakapatid? 7 po kami. 7. Opo. O kumusta naging buhay ninyo? Nung pong araw, medyo maganda-ganda naman po yung buhay namin. Medyo nagkaroon po ng medyo hindi ayos nung namatay yung aking father na graduating ako ng elementary grade 6. Ay, napakaaga nyo palang naulila. Opo. Pero kayo ba ay panganay? Hindi po, panlima po ako, bunso ako sa babae. Bunso kayo sa babae. Opo. So, 7 kayo magkakapatid. Anong ikinamatay ng inyong ama? Ano po, isang ano po siya nun, magsasaka water master po siya sa patubig. Kinagat po ng alupong. Kinagat ng? Alupong, ahas. Ahas? Sa bukirin? Opo. Diyos mio, napakasakit naman na pangyayari noon, ano? Opo. At naudlot yung pagpapalaki niya sa inyo. Opo. So, naiwan ng inyong ina na mag-isang nagtaguyod sa inyo? Ganun po ba? And time naman po na yun, wala po kasing hanap buhay nanay ko. Sa bahay lang po ang mga nanay nung time na yun. Oo nga, nung araw, ganun Opo. ang mga nanay eh, no? Sa pagkawala ng ama, hindi kinaya ng ina ni Gloria na humalili bilang tagapagtustos ng pinansyal na pangangailangan ng mga anak. Mabuti na lamang at may maalwang pamilya na tumulong kay Gloria at sa isa pa niyang kapatid sa kanilang pag-aaral. Ang iba naman sa kanilang magkakapatid ay kinailangan ng magtrabaho. Tinaguyod naman po kami pong naiwan na nagsisipag-aral sa high school. Okay. Ng kumpanya? Nung pong mga pamilya nung... Nung pamilya ng mga Limhoko? Opo. Opo. Okay. So lahat kayo tinaguyod Ano po, hanggang mga dalawa na lang po kami nun. Yung na nag-aaral. Opo, nung Oo. pong yung medyo sinundan ko, graduate po ng Assumption ng teacher. Opo. I see. At ang kumusta naman ang mother ninyo? Ngayon po, wala na rin po siya. Namatay na rin po at the age of 85. Opo. Pero matapos po yun, yung mawala ang bahay lang inyong po. ama sa bahay lamang. So, papaano kumusta kayo magkakapatid nung mga yung panahon na yun? pong medyo matatanda sa amin, may mga hanap buhay naman po sila, yung mga asawa nila. Opo. So, walang nagpatuloy dun sa iniwanan na hanap buhay ng inyong Wala po. kabuhayan ng inyong ama? Wala po. Walang nagsaka, walang nag-aral na maging yung Magsasaka. water, yung Master, sabi nyo, opo. water master, no? Opo. Sa irrigation nyo, napakahalaga nun kahit ngayon, hindi ba? Opo. So, wala po. Wala po. So, teka muna, papaano kayong, di ba nagkolehiyo kayo? Opo. Ako po nag-graduate akong secretarial course.
At tinaguyod niyo yung sarili ninyo. Opo. Nag-working student Nag-working kayo. student po ako. Okay. At kayo ba ay nag-asawa ka agad? Nung pong nagtrabaho na po ako nun, Nagtrabaho kayo? Saan bilang po kayo? isang pulis ng Candaba, Pampanga. Nagpulis na kayo? Opo. Bakit nyo naisipan magpulis? Nag-apply po ako ng trabaho. Wala na po kasing magulang, di ba? Babae na lang po. Ang bakante po, kailangan pong pulis. Aba, parang noong mga panahon na yon, parang Ako may po katapangan kayo, ano, ha? Opo. Kaysa isa po akong kauna-unahang babae sa bayan ng San Miguel Siguro nga. Malayo sa kursong kinuha ni Gloria ang trabahong kanyang napasukan. Hindi makinilya ang kanyang binantayan, kundi ang mga tao sa kanilang bayan. Siya'y nasa serbisyong ito nang kanyang makilala ang kanyang magiging kabiyak na kapwa niya pulis. Hindi kayo natakot, walang naging pangamba na siyempre maging pulis nung araw, hindi ba? Nung gitna ng kaguluhan, may mga patayan, etc. Hindi kayo natakot? Hindi naman po. Sino inspirasyon niyo sa pagpupulis? Ala po, basta po gusto kong magtrabaho, yun po ang naka-open. So, hindi kayo namili, kumbaga? Hindi po ako Basta namili. sinunggaban nyo yung available na pwede akong tanggapin. Opo. Mga magkano naman yung sweldo nyo? Nagsimula po ako sa 90 pesos nun. 90 pesos? Opo. Tapos naging 180. 90 pesos isang buwan? Opo. Diyos ko! Mahalaga pa po ang pera nun. Sa bagay, ano? Opo. So, 90 pesos isang buwan. Umabot kayo ng mga ilang taon ba kayo nagpulis? 6 po. 6 na taon din kayo nagpulis, ha? Ano yung mga nung nagpulis kayo, ano yung masasabi ninyong nagustuhan nyo sa inyong naging trabaho bilang policewoman at yung pinakaayaw ninyo? Ang nagustuhan ko po para makapaglingkod din sa bayan. Opo. Ala po akong ayaw, basta po kung ako binigyan ng duty ng happy namin, nag-duty ako maski gabi. Pero siguro matapang kayo, no? Opo. Paano yung hindi kayo pwedeng paano niyo pinapakita yung katapangan ninyo? Pwede ba kayo magkwento ng isang insidente na nasubok yung katapangan ninyo bilang isang policewoman? Nung pong naka-duty ako ng gabi. Yung pong may pumunta po sa mga munisipyo namin na pinabababa yung mga gwardiya. Nagpuputukan po ng Armalite. Yun po, hindi po ako natakot. Okay lang po, tinawagan na po ako ng... Nagpuputukan ng Armalite? Opo. Okay. Tinawagan po ako ng mayor. Ang sabi ko po, marami po kaong tao sa labas at may mga dalang baril. Yun lang po. So, hindi kayo nagpanik, hindi kayo nagtago? Hindi naman po. Ang inyo pong naging mister ay Pulis din po isang ng... pulis. Opo. Doon nyo po nakilala? Opo. Kwento nyo naman sa amin, paano kayo nagkakilala ni mister? Actually po, ang mister ko ay matanda ng 12 taon sa akin. Opo. Yun nga po, nagjo-duty siya, nagjo-duty ako, binata siya, dalaga naman ako. Yun po. Mga ilang taon kayong niligawan? Siguro po, magda2 taon. Aba, hindi pala gasinong mabilis si Mr. Police. So, 2 years. Ano nagustuhan niyo sa kanya? Mabait po siya. Hanggang sa ngayon po, lalo na sa mga anak namin. Sabi kasi nila, yung mga pulis daw babaero Hindi naman po. Depende po siguro. Depende sa, hindi lahat. Opo, hindi Kayo po lahat. makakapagpatunay Opo. yan. Ano ang pinakakatangian ng inyong mister na talagang masasabi? Liban sa, sabi nyo nga, mapagmahal, napakabait, lalo na sa inyong mga anak. Wala po siyang bisyo. Wala siyang bisyo. Ba? Parang kakaiba yan. Hanggang ngayon ba, pulis pa siya? Hindi na po. Ay, hindi na. Opo. So, retired policeman na. Nung pong umalis na po kami sa Candaba, umuwi na po kami ng Bulacan. Ayun po, nag-resign na po kami. Doon nga po ako napasok after 6 years. Doon nga po ako napasok sa munisipyo ng San Miguel, sa community affairs. Paano kayong napunta doon sa munisipyo ng San Miguel para doon sa klase ng posisyon na yon? Nakabili po kami ng bahay sa San Miguel. Sa pagsisikat
sikap nilang mag-asawa, nakapagpundar sina Gloria ng bahay sa karatig bayan ng Candaba sa San Miguel, Bulacan. Dito nila tinupad ang kanilang hinabing pangarap at mas nagkaroon ng kulay ang kanilang buhay dahil nga sa kanilang mga supling. Nakabili kayo ng bahay doon, so naisipan nyo, doon na kayo magtatrabaho. Opo. Pareho? Opo. Ay, hindi na po siya nagtrabaho. Meron po kaming saka noon na galing sa biyanan namin. Nagsaka po siya. Nagsaka siya? Opo. Marunong? Marunong po, dahil magsasaka naman po sila eh. At pinagyaman niya ang lupa hanggang sa kasalukuyan. Nung pong nagkaedad na po, natapos na po yung mga anak namin, binenta na po. Oo. Binenta na namin. Yun yung isa sa mga Pinagpaaral na. pinampaaral nyo sa mga anak ninyo. Nakailan kayong anak? 3 po. 3. Opo. At mga ilang taon na yung mga panganay niyo ngayon? 37 po siguro. Aba, may sarili ng pamilya at may apo na kayo. Opo, Ganon. 3 po dun. Napaaral nyo itong mga Opo. anak ninyo talaga. At nag-family planning kayo? Hindi naman po. Talagang 3 lang. Opo. Ginusto nyo bang mas maraming anak? Depende po kung anong bibigay sa atin ng Panginoon. So talagang 3 lang ang ibinigay sa inyo. Ano mga pangalan nila? Yung pong panganay ko, Rosel. Ah. Itong pangalawa ko po, ang tawag Dondon, pero Rogelio Jr. po yung Okay. Rogelio Mister ko. Ang pangatlo po ay Richie. At sila ay may mga sariling pamilya na... Opo. Pero nagkikita pa ba kayo? Opo. O nakatira sila sa inyo? Hindi po, may kanya-kanya na po sila ng bahay. Tapos, Saan po sila naninirahan? Iba-iba? iba-iba po. May sa poblasyon, meron pong sa San Juan. Yung panganay Pero ko... nasa Bulacan din. Opo. Yung panganay ko po, nasa Macau ngayon. Ano na po, 3 months na po siya doon. Wow! Congratulations at good luck sana, ano? Siya ay gumanda ang kanyang buhay. May ilan ang apo ninyo? Doon po sa panganay 3. 3. Sa pangalawa, sa pangalawa po wala pa. Kasi kailan lang po kinasal yun ng December 10. Yung pong pangatlo, 2. Noon po mga lumalaki yung mga anak ninyo hanggang sila sa pag-aaral ng kolehiyo, kumusta po kayo bilang isang ina? Stricto ho ba kayo? Hindi naman po masyado. Medyo pinapangaralan. Opo, siyempre po ang mga bata ngayon iba kaysa doon sa bata noon. Opo. So hindi naman kayo, parang katamtaman lang masasabi ninyo. Para sa inyo, ano ang sikreto ng pagdidisiplina sa mga anak? Basta po yung binibigay mo lang po yung tamang pangaral, yung lumayo sa anuman tukso, ganun lang po. Naniniwala kayo na dapat ang anak ay pinapalo din? Ay, hindi po ako namamalong bata. Hindi kayo Hanggang napalo? nagsasalita lang po ako. Nagnanag lang kayo. Opo. Oo. Okay. At bakit? Ano sa palagay ninyo? Ano yun bang mga magulang ninyo hindi kayo pinalo? No? Hindi po. Hindi po. Bakit po ganon? Ano po yung filosofiya ninyo sa buhay bilang isang magulang? Para po sa akin, lalo ng anak, hindi naman po kasi nakukuha sa pinapalo mo Nasa pangaral lang po yun. Kung tatanggapin o hindi. Teka muna, 10 years pa lang kayo sa trabaho nyo ngayon, hindi ba? Opo. So, doon sa San Miguel, ano yung mga ginawa ninyo? Ano yung mga naging trabaho ninyo doon sa munisipyo? CAU po ako sa Community Affairs Office. Talagang doon kayo nagsimula? Clerk 2, opo. Clerk 2. So, from a policewoman, naging government employee kayo? Tapos po, umalis po ako sa munisipyo, kumandidato akong kagawad sa barangay namin. Kagawad? Opo, 2 term po ako. Naging 9 years po akong naging kagawad sa barangay namin. Full-time kagawad kayo? Opo. Ng Barangay San Vicente. Barangay San Vicente. Naku, kayo pala ay politician, ano? Opo. Bakit niyo gusto ang Yun na nga po, pagiging yung goal kagawad? po ng aking sarili ay makatulong sa aking kababayan. Mahilig po ako kasi tumulong, mami. At saka siguro mahilig din kayo makialam. Opo. Hindi, kasi napaka-importante. Sa anumang panahon na tayong mga kababaihan, maging ang mga kalalakihan ay nagmamalasakit at nakikialam sa
affairs ng community, hindi ba? Opo. Ang pinakawalang kwentang tao daw yung walang paki, Opo. di ba? Kanya magandang adjective yung paki-alamera kung tutuusin. Opo. So, hindi kayo nanghihinawa sa ganon, yung maya't-maya, araw-araw, oras-oras, merong lumalapit sa inyo, humingi ng tulong kahit na konting ba. Kasi kayong unang aabutin Opo. Kayong nasa barangay, hindi. Hindi naman po. Masayang-masaya ako pag po ako'y nakatulong sa kapwa ko. Maski maliit na bagay lang po. Kanino nyo naman na yun sa palagay ninyo, sa inyong mga magulang? Opo, sa father side ko po. At mother side ko, parang mahilig sa politika. So, mga ninuno. Nasa dugo Opo, nasa dugo. ninyo. So, paki-describe ninyo, kwento ninyo, bilang isang kagawad, ano yung inyong typical day, mula umaga hanggang gabi? Sige nga, anong oras kayo nagigising, anong oras kayo natutulog? Kwento nyo sa ating mga tagapanood, yung inyong typical day bilang isang politician sa barangay. Wala pong umaga, wala pong gabi, basta po lumapit ang tao sa akin. Ako po'y nakandang tumulong, maski po hating gabi gigisingin nila ako. Hindi ako sasama. Lalo na po sa may nanganganak, merong sumakit ang tiyan, pa-o-opera, yun po. Nakahanda po ako maski anong oras. Kaya po pinasukan ko yung paglilingkod sa bayan. Makulay din ang naging takbo ng karera ni Gloria. Iba't ibang larangan man ang pinasok, iisa lamang naman ang naging common denominator ng mga ito. At ito ay ang serbisyo publiko. Mukhang kayo po, dun sa kwento ninyo, nabasa ko yung inyong kwento talagang mahal na mahal nyo ang public service. Opo. At buong buhay ninyo, liban sa pagiging mabuting magulang sa inyong mga anak at mabuting asawa, kayo po ay mabuting kapitbahay. Opo. At yun po rin ang sinasabi ng mga taong natulungan ninyo. Opo. Balak nyo bang gawin ito sa habang panahon? Balak ko po, basta po ako'y nabubuhay. Maski po wala po, sa kasalukuyan po ngayon, hindi na po ako kagawad. Pero po, may time na pumupunta sa akin yung mga tao, nagpapatulong. Pero kasi po. itong trabaho ninyo for 10 years na ngayon ay Opo. ganun din Opo, ganun nga Public po. service pa rin. Opo, ganun nga po. So itong trabaho nyo na ito, ano po yung particular na posisyon na hawak ninyo? Bilang Pangulo po ng Pambayan ng Kababayang Barangay ng Bayan ng San Miguel. Meron po kaming 49 barangays, meron pong 49 chairman bawat, may mga member sila. Wari po, 49, ako ang pinakapangulo nila. Ng buong Ng San Miguel. San Miguel. Opo. At meron kayong mother chapter, yung provincial? Wala po. Wala. Basta po San Miguel po kami. Yung buong San Miguel, Opo. At ito pong inyong ginagawang ito, full-time ito. Opo. Itong pagiging presidente niyo ng samahan ng mga kababaihan. Ito po'y voluntaryo. Opo. At paano kayong nahahalal? By chairman po. Pag po every 3 years, 4 years, ganun po. Pero 10 years na kayo. Opo. Nung pong una, nag-eleksyon kami. Nanalo pa rin. Pangalawa, nag-eleksyon po. Siguro po, sa nakikita nilang, masipag po ako talaga. Mukha nga ho, napakasipag ninyo. Kasi kung hindi kayo masipag, hindi naman kayo nila ihahalal ng tuloy-tuloy, hindi ba? Siyempre, ang pag-iisipan nila, paano kayong papalitan? Opo. Di ba? Kahit Actually ngayon, po, mula kung paano kayo hindi mapapalitan, yun yung problema nila. Actually po, mula po akong naging Pangulo, yung pong iniwan ng aming dating coordinator na namatay na dating district supervisor, Emma Santa Ana, ipinagpatuloy ko po, mas hinigitan ko pa yung kanyang mga ginawa. At puring-puri pa si Emma Santa Ana Opo. sa mga nabasa ko. At ito'y nahigitan ninyo. Ano ho yung mga ginagawa nitong inyong asosasyon? Ikwento nyo sa ating mga tagapanood. Ang samahan po ng kababayang barangay ay mga livelihood po yan. Kagaya po ng pag-aalaga ng baboy sa kanilang bahay para po tulong sa kanilang pangkabuhayan. Meron po kami ng goat dispersal. 16 na barangay po ang mga meron doon. At meron po kaming Carabao dispersal na bigay ng Arellano University na meron po kaming 4 na barangay pero may pilot kami Batasan Matanda. Sa pamumuno po ng aming Kababayan Development Foundation, si Binibining Clotilde Manuson. So, sa ngayon po, nung May 30, May 25,
nagpamigay po akong 11 baka. Bigay naman po ni Secretary Alcala bilang livelihood po namin na galing po sa dairy na ginagatasan. At puro kayo kababaihan. Opo. Ang nag-aalaga naman po mga asawa, anak. Ganun po. Ngunit itong proyekto na ito ay Para ang nangangasiwa ay mga babae. Opo, mga babae. Okay. At kayo ang nangangasiwa ng kabuuan Opo, ako po nagmamonitor. dito sa mga ganitong gawain. Project. Opo. Talagang pangkabuhayan lamang ang inyong ginagawa. Opo. Paano yung na-access yung mga pondo, yung mga halimbawa, yung mga animals, etc. Kayo ay nakikipag-usap, Opo, sumusunod? nagre-request po sa mga po pwedeng lapitan. At marami na siguro kayong kakilala. Opo. Hindi ba sabi nila pag wala kayong track record, di kayo papansinin? Hindi naman po siguro. Kasi po malaki asosasyon namin. Sa 49 barangays, meron po kaming 49 chairman. More or less po, may 7,000 po kaming members. Kasi po, 18 pataas. 7,000 members! 18 pataas po, member ka ng kababayan barangay. Wagi ka, wagi ka. Ang Kababaihang Barangay o KBB ay isang people's organization na itinatag ng nooy Pangulo nito na si Emma Santa Ana kasama ang iba pang kababaihan ng San Miguel, Bulacan noong 1977. Inumpisahan nito ang iba't ibang mga livelihood projects para sa mga kababaihan. Taong 1979 nang maghandog ng tulong ang United Nations Development Fund for Women o UNIFEM at ng Canadian International Development Agency o SIDA sa KBB bilang pilot project para sa economic empowerment ng mga kababaihan. Tinulungan ng mga nasabing organisasyon ng mga kababaihan sa San Miguel na makakuha ng sapat na kaalaman upang makapagtaguyod ng agribusiness. Nakapagtanim din sila ng mga mangga at ito ay lumago. Lalo pang umunlad ang kanilang kabuhayan nang sila ay naging pinakamalaking subcontractor sa bansa sa pag-e-export ng stuffed toys. Naparangalan na rin ang KBB bilang Best Women's Rural Development Project ng Asia noong 1984 at Best Women's Development Project in the World noong 1989 ng United Nations Development Fund for Women. Mula nang siya ay maupo bilang Pangulo, yung mga naipundar na ng mga nakaraan ay masigit niyang ginampanan ng maayos at marami siyang naidugtong na panghanap buhay sa mga kababaihan ng San Miguel. Nakapagbibigay rin po siya ng mga mahalagang tulong sa komunidad bilang siya ang coordinator ng kababaihan sa mga iba't ibang sangay o NGOs na nagbibigay ng tulong, medical mission at yung mga operation ng katarak, tulong-tulong ay nagagampanan niya ng maayos ang kanyang paglilingkod sa kanyang mga kababaihan ng San Miguel. Dito po sa inyong ginagawang ito, kayo po ba, ano yung reward na nakukuha ninyo? Yung pong parang masaya ka lang po, nakatutulong ka sa mga kababayan mo, sa kapwa mo mga babae. Pero siyempre meron din kayong mga personal na pangangailangan. Opo. Hindi ba? Opo. So, sino po nagsusupport sa inyo? Meron po kami po sa aming opisina na meron po kaming yung po bang livelihood na pananahe. Yun po, doon po nanggagaling yung aming pangsuporta sa mga pangangailangan ng aming samahan. I see. Opo. At kahit papaano meron kayong honorarium. Opo. Kasi kung wala naman kayong honorarium, papaano kulang pa sa kailangan tustusan nyo pa yung inyong pamasahe at saka yung inyong personal na pangangailangan, hindi ba? Kayo may mga kinikilala naman ng gobyerno itong inyong efforts. Kayo ba ina-award naman? Nabibigyan ba kayo ng parangal? Opo. At saka po, ang malolos po, tsaka po yung mayor namin, sinusuportahan din po kami. Ang pagkakasali ni Gloria sa KBB marahil ang pinakamaituturing niyang tagumpay sa kanyang propesyon. Dito niya nadama ang ibayong kaligayahan. Ito ang bumuo sa nawawalang bahagi ng kanyang pangarap na nais matupad lalo na nang siya ay mahalal.
bilang pangulo ng organisasyon. Kayo po, sa inyong pag-oorganisa, siyempre may sama din kayo ng loob. Ibig sabihin, hindi lahat puro saya, hindi ba? Ano yung mga pinakamahirap na dinaanan ninyong yugto dito sa ganitong klase ng pagtulong sa kapwa? Yung pong magka-medical mission, magbabarangay ka po, yung maghapon, naghahanap ka ng kailangan nyo yung may target po kayo kasi actually po noon, in-sponsor kami ng Rotary West Makati nung mag-medical mission po kami sa San Miguel. Maghahanap ka ng 100 putulang paa para madugtungan. 400 mga katarata para papa-operahan. 400 may katarata. Opo. 100 putulang paa. Opo. Yan ang hinahanap ninyo. 100 mga hairlip, yung po bang bingot. Diyos Yung mio. po. Naglalakad po kami sa Talaga barangay. susuyurin nyo nga ang buong San Miguel. Ibig sabihin kayo na ang pinakalayas na babae sa balat ng San Miguel. Opo. Pero inyo naiipon nyo yung gano'n karami. Opo. Naiipon po. Mariose? Napakagaling nyo namang manggalugan ng mga barangay. Yung pag po monthly meeting namin, sinasabi ko sa mga chairman ko na maghahanap kami ng ganun. Yun po. Pag pa kokonti lang dumating, maglalakad po kami. 100 putulang paa, 100 Bingot. 400 may katarata. Opo, napa-opera po namin. Ilang araw nyo hinahanap? Matagal-tagal din po, buwan din ho yun. Buwan Hanggang sa din. ngayon po, kahapon lang po nilabas ko yung pina-opera ko sa Baliwag kay Dr. De Jesus ng katarata. Naku, alam nyo ang tawag dyan. Yun daw nakukuha yung saya. Ang tawag doon ay psychic reward. Sabihin, hindi nyo man nakukuha sa material na blessing, nakukuha nyo doon sa, yung nakukuha nyo yung peace of mind, yung inner beauty. Hindi ba? Kayo'y binibiyayaan ng Diyos kapag kayo nakakatulong sa kapwa. Sabi nila, sa ganyang trabaho din, may intriga. Opo, talaga pong ganun, maski saan ka pumunta. How do you handle yung mga intriga po? Okay lang po, talagang ganun ang isang namumuno. Wala pa hindi kayo napapaaway. Hindi naman po. Depende po sa intriga. Pag po kasi sa politika man po talagang basta pinasukan mo yan, lahat ng intriga nando. Para pong isa kang artista. Oo nga, totoo yan. Di ba? Pero kayo ba, hindi kayo nagbalak na tumakbo for a higher position, halimbawa, maging kapitana ng barangay, o kaya konsihala, o kaya mayor? Plus 2007. Yung pong last, tumakbo po akong kapitan. Opo. At hindi tayo pinalad. Mula sa kanilang pag-iibayong iangat ang antas ng ekonomiya ng bawat miyembro at mamamayan ng San Miguel, pinasok ng KBB ang politika pagkatapos nilang lumahok sa seminar tungkol sa Transformational Politics na isinagawa ng Center for Asia-Pacific Women in Politics o CAPWIP noong taong 1994. Mula rito, kanilang tinukoy ang mga mabubuting bagay na nais nila sa politika. Kabilang dito ang pagkakaisa at kooperasyon, mga politikong may paninindigan at patas, tapat na opisyales, hindi pamimili ng boto, at mabuting politiko na modelo sa kanyang pamilya. Samantalang ang mga dapat alisin ay ang political dynasties, OPM o O-Promise Me na politiko, korupsyon, at mga politikong iniintindi lang ang pansariling interes. Ang ilan sa mga miyembro ng KBB ay nahalal bilang mga public officials, subalit nang si Gloria ang sumubok sa mas mataas na pwesto, hindi naman siya pinalad. Pero hindi ito naging dahilan ng panghihina ng kanyang loob. Nagpatuloy pa rin siya sa kanyang maalab na paglilingkod. Hindi ba kayo napipikon pag gano'n? Hindi naman po kasi... Halimbawa, hindi nyo ba... Kasi may mga nakakausap ako, sinasabi nila, pagkatapos ko kayong tulungan, pagkatapos kong ialay ang buhay ko sa inyo, pagkatapos hindi nyo man lamang ako iboboto. Wala kayong gano'n? Wala po. Tuloy pa rin po ang pagtulong ko sa kanila. Basta lumapit sila sa akin, maski hindi nila ako binoto. With position or with no position, ganun pa rin. Opo. Kasi yung iba, ang naging epekto sa kanila at hindi naman natin sila masisisi yung
bahala na nga kayo. Parang mga walang pasalamat. Hindi niyo sinasabi. Hindi po. Bakit? Kasi po ako, pumasok ako doon, talagang gusto ko makatulong. Kung talaga pong hindi naman ako para doon, okay lang po. Yun siguro ang binigay sa akin ng Panginoon Diyos. Ano ang maipapayo ninyo doon sa mga gustong... Kasi alam nyo, maraming nanonood sa atin na sa palagay ko, makapupulot ng inspirasyon at aral mula sa inyong ginagawa na dapat ang babae ay hindi lamang sa bahay. Apa. Kailangan matuto rin siya na magmalasakit sa larger community. Apa. Sabi nga, dapat mahalin natin una sa lahat ang ating pamilya because charity begins at home. Apa. Pero dapat naman hindi lang ang pamilya. Apa. Kailangan kapitbahay at komunidad. Payuhan nga po ninyo yung ating po mga kababaihang nanunood para gayahin po nila ang inyong waging example. Tayo pong mga babae, kailangan po maging masipag tayo, matiisin, at kailangan po makatulong tayo sa pamayanan, sa ating bayan, sa ating mga kabarangay. Hindi naman po kaumo babae tayo, pambahay lang, kailangan po makialam tayo sa ating mga paligid. At alam ninyo, dito sa organisasyon ng kababaihan, maraming iba't ibang problema na dinaranas sa mga babae. Kayo po ba, kunyari, merong, di ba, merong mga biktima din ng karahasan? Apo. Nalalapitan din ho ba kayo para sa mga ganon? Yung mga sinasaktan ng asawa, yung mga naaabuso, kayo ba ay tumutulong din sa ganon? Basta po may lumapit sa akin, tumutulong din po ako. Aware po kayo, marami na pong batas ngayon, di ba? Yung Republic Act na nagbibigay ng barangay protection para sa mga kababaihan na inaabuso, sinasaktan. So aware po kayo dito sa mga ganitong mga batas. Opo. Kayo po ay nalalapitan din ng mga kababaihan. Opo. Sa inyo po bang lugar dun sa San Miguel, kumusta yung inyong meron kayong opisina, meron kayong parang livelihood center? Opo, meron po kami. Kababayan Barangay Training Center. Itong inyong livelihood center, ilan yung mga patahian ang yung mananahi doon? Dini po sa Baliti, more or less po siguro kulang 100. Dini naman po sa Bantog, 2 po yung aming patahian. Meron pong kulang 50. Aba, marami. Opo. So marami na talaga kayong naipundar. Marami na po. Kayo po ba bilang presidente, kayo din ang manager? Ako po din po ang nagmamanage. Ay, Ilan po kaming nando doon, mga 3-4 ganun, na so, pumapasok isa sa niyo office. natutunan yung management skills ninyo? Minana na rin po sa aming mga naunang mga naging pangulo at naging coordinator. Hindi niyo naman siguro Nagseseminar napapabayaan yung inyong, let's say, nag-i-skills training din kayo, nagsiseminar din kayo para lalong gumanda yung makapacitate kayo, para lalo nyo ma-manage yung inyo pong hinahawakan dahil malawak-lawak ito. Opo. At kayo po 10 years na dito kanyo. Pwede pa ba kayong tumakbo sa susunod? Depende po. Ano pong ibig nyo sabihin na depende? Kung halimbawa, gusto pa ng mga samahan o gusto mo pa ikaw mismo. Walang term limits? Meron po. Basta po 3 taon pong, every 3 years or 4 years, nag-e-election po. Ganun. Basta ma-e-elect ka, Apo. kahit na paulit-ulit kang na-e-elect, Apo. okay lang. Apo. Nagkakampanya ba kayo? Hindi po. Ay, Basta po by chairman lang po. I see. So hindi ka mukha sa nagkakampanya ka pa, gagastos ka, mamimigay ka, etc. Parang popularity contest, hindi po siya ganon. Hindi po ganon. Mas nandun sa, kung gusto ka ng miyembro, Apo. ikaw pa rin ang mahahalal. Apo. Teka muna, buong San Miguel yon, ibig sabihin, sa San Vicente, kailangan ikaw ma-elect. Apo. Para ma-elect kang pambayan. 49 kayong E-election. mag-e-eleksyon. Opo. Sinong boboto sa 49? Di kayo pong mga Kayong pangulo. 49. Opo, kayo Pipiliin nyo kung sino magiging presidente ninyo, Opo, mga vice officer. president. Ganun. Okay. Pero dun sa baba, doon ka sa barangay pipiliin. Opo. So halimbawa, dun sa barangay ng San Vicente, ilan ang boboto sa iyo? Yung po mga members, yung 17, 20, ganun. Pagka naboto ka. Ngayon, pwede kang lumahok pambayan. Ganun. I see. Pero wala siyang equivalent sa provincial level. Wala naman po. Wala. So parang
Sa San Miguel lang ba may ganyan o lahat ng... Meron na po rin sa ibang bayan. Nagtayo na rin sila ng parang samahan ng kababayan. Pero kami po ang kauna-unahan sa bayan ng San Miguel mula noong 1977 hanggang sa ngayon. Matagal na, Opo. no? So 77 hanggang ngayon, nakakailang taon na ito? May 3 dekada na, ma'am. 3 dekada. 3 dekada ng pagpupunyagi upang maging wagi. Opo. Naku, Diyos mio. At sana yan tularan ng iba. Alam nyo kasi, yung daw samahan ng kababaihan, kanya hindi nagtatagal. Kasi, yung mga officers, syempre, mga anak, Opo. di ba? Binabawalan ng asawa, o kaya, yung napapagod na, yun sa inyo talagang tuloy-tuloy. Hindi kayo parang dumaan sa isang period na tayo, buwag. Walang ganon. Ala po. Isang dekada na rin sa kanyang pamumuno si Gloria. Sa kanyang termino, lalong lumawak ang oportunidad na naihandog ng KBP sa mga kababaihan. Bukod dito, marami nang may cataract na gumaling at mga amputees na nagkaroon ng prostheses o artificial legs. Naging instrumento rin ng KBP hindi lang sa pagpapaunlad ng antas ng kababaihan, kundi maging sa pagpapalaganap na ang agrikultura ay isang maunlad na larangan kung lilinangin lamang. Napaunlad ni Gloria ang malunggay, mangga at dairy production. Matagumpay rin ang proyekto nila na Carabao Dairy Dispersal. Dahil dito, nabawasan na ang importasyon ng gatas sa ibang bansa at nabigyan pa ng dagdag na kabuhayan ang mga miyembrong kababaihan. Ano dapat nakatangian ng isang presidente o officer nang sa ganon ang samahan ay magtuloy-tuloy? Sa isang mamumuno, kailangan alam mo lahat. Kailangan alam mo lahat. So hindi basta-basta. Ibig ko sabihin, kahit na masipag ka, kailangan din meron ka ring kakayahan na mag-manage nung ganon kalawak na proyekto. Opo. Kasi kundi babagsak din yan eh. Opo. Hindi ba? At ang dami nga nating alam mga established na kooperatiba na babankrupt eh. Opo. Di ba? Dahil parang officers lang ang napapaboran. Opo. Sa inyo pa paano nyo nilalabanan yung gano'n? Kami po kasi pag may livelihood kami, una sa chairman. Mhm. Susunod po, pag po yun, dispersal po sa mga member niya. So talagang dapat nasi-share. O nasi-share. Wala dapat na parang... Ikaw lang. Ikaw. Opo. Kasi yun, Kailangan diba, lahat. alam nyo yun, hindi ba? Oo. Yung familiar kayo Alang dun iniwan sa tinapay, kailangan lahat. Putol-putol. dapat hati-hati. Hati-hati. Hindi yung pwedeng, kalahati sa akin, kayo, lahat kayong 7,000, hati-hati kayo sa kalahati. Hindi ganon. Opo. Kumbaga, dyan, parang ang isang susi, dapat, ang namumuno, dapat, Unahin mo sila. unahin ang miyembro bago ang sarili. sarili. Ay, naku, napakaganda niyang aral na yan, yung inyong iniwanan na kumbaga, value na yan. Ano po? So, Tita Glo, kausapin niyo yung ating mga tagapanood, mag-iwan kayo sa kanila ng isang panghuling mensahe na kanilang paulit-ulit na babalikan. Ang masasabi ko lang po sa mga kapwa ko babae, kailangan po masipag kayo, matyaga kayo sa ganyang ekangang samahan para po makatulong tayo sa ating kababayan. Yun lang po. Naku, napaka-iksi nyo magsalita, Tita Glo. Sa ngalan po ng Wagi, ako po ay nagpapasalamat sa inyong pagpapaunlak sa aming invitation. Ako po ay tuwang-tuwa sa inyong kwento sapagkat kayo ay tunay na Wagi, isang ordinaryong babae sa barangay na naghangad lamang na tumulong sa kanyang kapwa. Ngayon ay masasabi nating bayani kayo ng inyong komunidad. Maraming salamat po sa inyo. Thank you so much. And congratulations. Ang kaligayahan at katiwasayan sa ating puso habang ginagampanan natin ang ating tungkulin at responsibilidad ang magtutulak sa atin upang lalo nating mapagbuti ang ating mga gawain at layunin. Marahil may kanya-kanya tayong motibasyon sa pagpili ng ating propesyon o trabaho.
Ngunit sana tulad ni Ginang Manapol, ay matagpuan natin ang tungkulin na magbibigay sa atin ng tunay na kahulugan ng kaligayahan at tagumpay sa buhay. Hanggang sa muli, ako po si Sonia Soto. Samahan niyo ako sa mga susunod pang episodes ng Wagi, ang programang naghahandog sa inyo ng mga kwentong tagumpay ng bawat Pinay. Magandang gabi at maraming salamat po. Para sa inyong mga tanong, komento o suhestyon, i-type ang CLTV space Wagi space ang inyong pangalan at address at mensahe at isend sa mga sumusunod na numero. Wagi would like to thank Jasmine Furnitures. Contact them at 045-893-3035 or 893-3036. Vera's Mabuhay Furniture. Visit them at Hanson Street, Angeles City. Wagi ka mabaihan, dapat kang tularan sa pagsisikap mo. Gumagaan itong buhay, mundo'y patuloy na ikot dahil mayroong ikaw. Mabuhay ka babaihan, wagi ka.